Meron po tayong isang mainit na balita dito na gumulat sa mundo ng cryptocurrency lalo na po sa mga XRP holders. Walang iba kundi si Pangulong Donald Trump. Ang ika-47 na Pangulo ng United States ay nagbahagi po kasi ng dalawang article tungkol kay Ripple sa kanyang social media platform na Truth Social. Ano kaya ang kahulugan nito? May epekto ba ito sa kinabukasan ng XRP? At higit sa lahat, paano po ito makakaapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP? Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan po siya, si Pangulong Donald Trump, ang ika-47 na Pangulo ng bansang US. Ngayon ay ano nga bang mga detalye ng post ni Pangulong Donald Trump tungkol kay Ripple? Yan, ito pong February 19, 2025 ay nag-post po itong si Pangulong Donald Trump ng dalawang article na may kaugnayan sa Ripple Labs sa Truth Social. Para sa mga hindi pa pamilyar, ang Truth Social ay isa po itong social media platform na itinatag ni Trump matapos po siyang maban sa iba't ibang social media platforms nitong taong 2021. Sa mga articles na ito ay tumatalakay po ito sa mga pahayag ng Ripple CEO na si Ginoong Brad Garlinghouse bago po ang opisyal na pag-upo muli ni Pangulong Trump bilang presidente. Ayon po kay Ginoong Garlinghouse ay napakalaki ng naging epekto ng muling pagkapanalo ni Trump kay Ripple, lalo na sa kanilang negosyo sa US. Sa loob lamang ng 6 na linggo bago po ang inauguration ni Pangulong Trump, mas marami pang business deals ang nakuha itong si Ripple sa Amerika kumpara sa nakalipas na 6 na buwan bago ang eleksyon. Isa pang mahalagang punto na binanggit ni Ginoong Garlinghouse ay ang pagbabago sa hiring efforts ng Ripple. Dati ay nakasentro ang pagkuha nila ng mga empleyado sa ibang bansa dahil po sa regulatory issues sa US. Pero matapos po ang eleksyon, 75% ng mga job openings kay Ripple ay nakatuon po sa mga applicants sa Amerika. Ngayon ay bakit po naging controversial ang pag-share ni Trump ng article tungkol kay Ripple? Yan, dahil po sa post na ito, marami pong XRP supporters at saka crypto analyst ang nagbigay ng kani-kanilang interpretasyon. Marami ang umaasa na ito ay isang sinyalis ng posibleng suporta mula sa administrasyon ni Trump para kay Ripple at XRP. May ilang ding naniniwala na maaring matapos na ang matagal ng kaso ng Ripple laban po sa US Securities and Exchange Commission or SEC. Kung matatandaan po natin ay kinasuhan po ng SEC ang Ripple noong taong 2020 sa aligasyong si XRP ay isang unregistered security. Bagamat nanalo po ang Ripple sa isang malaking bahagi ng kaso, nag-file pa rin ng appeal ang SEC na siyang naglalagay pa rin ng uncertainty sa hinaharap ni XRP sa Amerika. May mga analyst na nagsasabing maaring bawiin ng SEC ang kanilang appeal at makipag-ayos kay Ripple, lalo na kung ang bagong administrasyon ni Trump ay mas pro-crypto na pananaw. Isang indikasyon nito ay ang pag-freeze po ng kaso ng Binance laban sa SEC na siyang nagpapakita ng posibilidad na magpatupad ng ibang approach ang gobyerno ni Trump pagdating sa crypto regulations. Ngayon, ay ano po ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors na interesado kay XRP. Yan, para sa atin na may holdings dyan kay XRP o interesado sa crypto trading, ang balitang ito ay maaari pong magdala ng positibong epekto. Kung magkakaroon ng regulatory clarity sa US, maaaring magdulot po ito ng mas mataas na demand at mas magandang presyo para kay XRP. Hindi lingid sa ating kaalaman na malaki ang epekto ng US market sa presyo ng mga cryptocurrencies. Kaya kung lumakas ang kumpiyansa ng mga investors kay Ripple, maaaring tumaas po ang value ng XRP sa global market. Bukod dito, kung maging mas crypto-friendly ang Amerika, maaaring mas lumawak po ang adoption ng crypto sa iba't ibang bansa, kasama na po ang Pilipinas. Mas maraming international partnerships ang maaari pong pumasok sa bansa at maaari ring lumakas ang crypto-related jobs opportunities para sa ating mga Pinoy. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Sa ngayon, ang pag-share o pagbahagi ni Pangulong Trump ng article tungkol kay Ripple ay hindi pa nangangahulugang magkakaroon ng official policy support ang kanyang administrasyon para kay XRP. Posible rin na simpleng news sharing lang ito at wala talagang malalim na kahulugan. Gayunpaman ay hindi natin maikakaila na may epekto ito sa sentiment ng market.
Yan, or damdamin ng market. Sa mundo ng crypto, kahit ang simpleng pag-post ng isang influential figure ay maaari pong magdulot ng malaking pagbabago sa presyo ng isang asset. Kung tama po ang mga hinala ng iba na magkakaroon ng mas malinaw na regulasyon para sa crypto sa ilalim po ng pamamahala ni Trump, ito ay maaaring maging isang malaking catalyst para sa paglago ni XRP at maging sa iba pang mga cryptocurrencies. Kaya para sa atin na Pinoy, mga Pinoy na nag-i-invest o nagti-trade dito kay XRP, mainam po na manatiling updated sa mga susunod na developments. Tandaan na sa crypto market, ang impormasyon ay isa sa pinakamahalagang sandata. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.